na isang Chinese nasa kalsada at namimigay ng flyers. Pero bakit ko hindi sila pinakailaman? Kasi bottom line, sabi ko, buhay ko to. Kinantsawan ako ng ibang friends ko. Mayroon akong tito. Nung nangit ko, alam sabi sa ikaw ba yung pamangkin ko na sinayang lang yung pinag-aralan? Just imagine gaano kasakit yun na sasabihin ka na parang kang tanga-tanga kasi nag-networking ka. Madaling pinagdaanan ko? Of course it's not. Hindi madaling kumausap ng iba't ibang tao, hindi madaling may mga pilosopo, hindi madaling pagtawanan. But, bakit ko siya tinuloy? Kasi bottom line, yung mga nagtatawa sa akin, wala naman ang nangyayari sa buhay nila. Bakit ko sila papakinggan kung sila nga mismo naghihirap din sa buhay nila? If you want your life to become successful, listen and follow successful na tao. If you want your life to become miserable, makinig ka at sumunod ka sa tao, miserable ang buhay. Anong problema natin? Pag meron kang pera, best friend, anong magandang negosyo? Yung best friend mo, hindi naman naging negosyo. Anong typical na sabi, delikado yan. Anything na hindi ka marunong, it's delikado. No offense meant ko. It's normal na ang tingin po natin sa mga magulang natin is Panginoon. Anything na sabihin nila, sinusunod natin. Pinapakinggan natin. But the point is, yung gusto mo bang buhay, yun bang nakikita mo sa magulang mo? If not, maghanap ka ng tao, whether ka mag-anak mo or hindi, kakilala mo or hindi, if you want kung ano ang buhay na meron sila, dun ka makinig. It's life. Masakit ngipin mo, pumunta ka pa sa magulang mo. Kung hindi naman sila dentist, of course not. Kapagawa ka ng bahay, magulang ko to, love niya ako, alam niya kung anong tama. No! It's normal na may love, but it doesn't guarantee na tama ang advice dahil may love. You know what is the problem with us? Nakikinig tayo kung kanin-kanino pagdating sa buhay natin. And be very careful about that. No offense man kung meron ka po nagtuturo dito, but it doesn't guarantee na perfect teacher yan. Tama lahat ng sasabihin nila. Tama. Ito, ako, nung nag-aral po ako ng college, hindi pa ako ginaganahan mag-aral. Bakit? Hindi ko makita paano ako papayamanin ng mga tinuturo sa akin. Jose Rizal. Ano magagawa sa akin ni Rizal? Tinapit na nung elementary, high school, hanggang college, hindi pa mag-move on sa buhay nila. How can you move forward kung ang topic mo lagi pass? Paano mo ma-appreciate yung current na karelasyon mo kung ang laging iniisip mo yung ex mo? Tama. Tama. The same with us. What if? Ang galing na yung sabi ko sa Rizal. Palitan na lang. First year, buhay ni Mang Inasal. Paano si Mang Inasal? Nangutang ng 2 million ang tayo ng Mang Inasal, nag-take ng risk. After ilang years, naibenta niya sa Jollibee ng 2 billion pesos yung Mang Inasal. Sumunod na taon, buhay ni Henry C. May-ari ng SM. Bakit SM Shoemark? Bakit Shoemark? Kasi dati lang po siya tagalinis ng sapatos. Naglinis ng sapatos, nakaipon ng tayo ng tindahan ng mga sapatos, nakaipon ng tayo ng mall, at ngayon, halos buwan-buwan, meron siyang bagong mall na tinatayo. Sumunod na taon, buhay ni Lucian. Sumunod na taon, buhay ni Mark Zuckerberg. Kung yun ang pinag-uusapan taon-taon, di ba nakumotivate ka pa sana sa buhay mo na kaya ko naman palang yumaman? Kung sila nga nagsimula sa walang-wala, wag mo na ako, kaya ko rin. Ang topic, ano? No limit ang heritage pages. Ito, I'm sure dinugo tayo lahat dito sa subject na algebra. Yung numero sa letra, pinagpapaplas. 1A plus 2B equals 3B. Buong buhay mo, kailan mo yung nagamit o pabili ng Bicol Express, ito 1B, ito supli mo 2B. Wala naman gano'n. Pinaka-nagamit mo lang yung algebra sa produktong C2. Diba? Ang pinaka-nakulitan ko ako sa algebra, alam niyo kung ano? Yung hindi na nagbumubot sa buhay niya, lagi na lang find X. Lagi na lang X niya. Now guys, this is my last part. Ako, bottom line, sa lahat ng naging experience ko, don't ever believe na kung anong nakasanayan ng paniniwala, ay yan ang totoo. Hindi ibig sabihin yan ang nakasanayan paniniwala, yun ang totoo. Bakit? Tinanong mo ba yung kutsara tinidor? Bakit kayo ginagamit natin? Bakit hindi chopstick? Tinanong mo ba bakit pag humihigop ng sabaw, dapat
Yung maganda daw, walang tunog. Eh, ang sarap umigop ng saban. Hindi mo ma-appreciate, parang pizza yan. Bakit kayo inidurin ang i-knife? Mas masarap yung pizza kinakamay. Now, bakit pagsarap ka ng pagkain at nag-burp ka, sasabihin ng magulang mong bastos ka, papagalitan ka pa, eh bakit sa ibang bansa, kailangan ka mag-burp para ma-appreciate mo at ibig sabihin nun, nasarapan ka sa pagkain na sinerve nila. Tama. Bottom line, sino ba ang tama, sino ang hindi? Now, ang tama at mali, depende kung saan ka lumaki. Depende kung anong paniniwala na ipasa sa'yo. Kasi the moment mapunta ka sa iba't ibang countries, doon mo makikita na iba't iba talaga paniniwala ng tao. May mali sa atin na tama sa kanila, may tama naman sa atin na mali sa kanila. Just imagine that, meron ibang lugar na mas okay pang umutot kaysa mag-burp. Imagine mo yun. But, culture yun eh. Now, ang pinaka-tip ko sa inyo guys, ask yourself, masarap po ba kung 1 year from now, you're driving your first car? Yes! Masarap po ba ikaw mag-design ng bahay mo? Yes! Gaano kalaki, ilang kwarto, ilang katulong gusto mo? Masarap po ba na duming ang babae lumalabas kung binabagay mo yung shoulder bag mo sa sandal mo? Di ba masarap din binabagay pa yung kotse mo sa porma mo? Guys, the choice is yours. The truth about life is, anything na gustuin natin, kaya naman natin. Anything na ipasok mo dito, it will always be true. Isipin mo hindi mo kaya, totoo yan. Isipin mo na kaya, totoo din yan. The choice is yours. Now, the bottom line is, pinakalas siguro kong i-advise sa inyo, avoid yung mga taong hindi nakakatulog sa inyo. I-avoid nyo yung puro mga drama sa buhay, na pag nandyan na naman ay grabe, di ba? Avoid nyo yun. Yung mga negative mga post sa Facebook, i-delete nyo sila. Yung kakunti-kunti lang na drama, di ba? I hate you, I hate you. Kumusta, kumusta? Okay naman ako. Di ba ang tulog? May mga babae magsasasayaw ng, di ba, malalasot. Tapos, babastusin. Tapos, huwag niyo akong bastusin. Di ba? Eh, natin ka magpupusa na ganun. Di ba? Guys, pinaka-tip ko sa inyo, be careful sa mga hobbies nyo. Be careful sa mga pinapanood nyo. Pinaka-tip ko sa inyo, gusto nyo bang yumaman? Yes! 6 months straight starting today. Huwag na kayo manood ng TV. You know why? Bakit? Mas exciting pa ba ang buhay, ang TV nyo kaysa sa totoo yung buhay? Tama eh. Bakit you'd rather spend more than 3 to 4 hours ng araw-araw nyo napapanood dito? Bakit hindi mo gawing exciting ang buhay mo na magandang ikaw mismo na excite kang panoorin? Ano meron dito? Drama. Wala ka namang problema. Pag uwi mo, nanonood ka ng soap opera, nalungkot ka tuloy. Anong meron dito? TV will never tell you that you're perfect. They will always tell you na may kulang sa'yo. O mali yung kilay mo, mali yung sandal mo, ang tako ngayon sa unahan na, hindi na sa likod. Hindi maganda makeup mo, hindi maganda yung figure mo, o dapat mag-take ka ng ganito para ganito. Lalaban nilang papalungkotin. There's no such thing as perfect. There's only balance. Lahat tayo unique. You can never be happy pag lagi mong pino-compare yung sarili mo sa ibang tao. You should learn to appreciate who you are. Pag humaharap ka sa salamin, masaya ka ba sa nakikita mo? Or you're always wishing na sana kamukha ka ni ganito. Sana kasing katawan ka ni ganito. Don't do that, guys. Walang kasalanan sa iyong sarili mo para saktan mo ng sobra ng ganyan. Na tuwing humaharap ka sa salamin, hindi mo siya ma-appreciate. You have your own gifts. You have your own strength. You also have your own weaknesses. That's okay. Kaya nga may fingerprint tayo eh. Kaya nga magkakaibang fingerprint natin kasi magkakaiba tayo ng buhay. Sa may mga anak na dito, don't ever do this. Don't ever compare yung anak mo sa isa mo pang anak kasi magkaiba po sila. Hanapin mo kung ano yung talent nila, hanapin mo kung anong galing nila and appreciate it. And also with us. Parents, you don't own your child. Hindi ibig sabihin ikaw nagpaaral sa kanila. Ikaw na may karapatan kung anong gusto nila. Walang ibang nakakaalam kung anong sariling happiness nila kung hindi sila. Hindi yung, anak, tuparin mo yung pangarap ko kasi ito yung pangarap kong hindi natupad. Hindi po kasalanan ng anak nyo kung hindi nyo tinupad yung pangarap nyo. Tama eh. Bakit sila papatuloy nyo? Minsan, anak, yung boyfriend mo, yung dati mas gusto ko yung kaysa sa ngayon. Eh kung kayo po may gusto kayo pumatol.
Guys, this year, i-announce ko 2014, magkakaroon po ng Asian Convention sa MOA, gaganapin, at ang magiging delegates po iba't ibang countries. This will be the era na masyado nang ma-uplift ang networking. Kasi just imagine, second na convention sa buong Asia, sa Philippines na gaganapin. Ito yung time sa pag nandun ka, nakaupo ka, makasama mo sa seminar iba't ibang lahi. Ito yung typical na hindi ka na mahihiya sa ginagawa mo. Imagine mo nandun ka, kasama mo iba't ibang lahi. Anong ma-feel mo? Wow, iba na pala talaga ang networking right now. Way back pa may nag-start, pwede yung pagtawanan. Pero right now, I doubt. Kaya guys, ang pinaka-tip ko sa inyo, kausapin niyo yung sponsor niyo, tanongin niyo anong dapat niyong gawin, paano kayo makapag-join ng mabilis, and huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami, katulong niyo, para next year, ang gusto po namin, mga kwento niyo naman ang naririnig namin dito sa harapan na to. Ikaw na nagpakwento, anong feeling nung naglabas ka ng kotse? Anong feeling nung namang problema kasi hindi ka marunong mag-drive? Anong feeling na hindi mo alam kung anong kulay ng kotse ang gusto mo? Gusto namin next year. Boses niyo naman at kwento niyo naman ang marinig niya naman dito. Again po, this is Joseph Lim. Good morning po and thank you.